dumarating sa point na akala mo may say ka na. Akala natin kailangan kang konsultahin ni Lord kung anong tingin mo, Ruther, ano bang magandang gawin? Kasi pinag-iisipan ko yan total matalino ka, baka pwede mo kong payuhan. Wala kang say, wala ho tayong say. Ang role natin is to seek God's will and to submit and participate. Ayan, binigay nila si Paul at ang iba pang mga bilanggo kay Julius na isang officer sa batalyon ng Roman Emperor. Ayan, tapos sumakay sila sa barko, tapos yung intricate details talaga kung saan, anong pier, anong andito, antindi. Okay? Tapos eto na, verse 13, ang bagyo sa dagat. Umihip ang mahinang hangin galing south. Kaya inakala nila na mangyayari ang plano nila. Okay? Inangat nila ang angkla at nagsimula kaming bumiyahe malapit sa tabing dagat ng Crete. Pero biglang umihip ang napakalakas na hangin galing sa island. Tinatawag nila itong northeaster. Hinampas ng hangin ang barko at dahil imposible nang bumalik ang barko kasi sasalubong ito sa hangin, nagpatangay na lang kami. Verse 18, okay. Lumakas palalo ang bagyo kaya kinabukasan tinapon na nila sa dagat ang ilang bagahe nasakay ng barko. Grabe, no? So kung may Lazada na dati tapos may Lazada Shopee dati tapos ganito yung system, hindi ka sigurado kung makakarating sa'yo kasi pag tinamaan ng barko, hagis yung in-order mo sa dagat. Kasi para gumaan yung barko. Okay, so lumakas palalo ang bagyo kaya kinabukasan tinapon na nila sa dagat ang ilang bagahe na sakay ng barko. Nung sumunod na araw, tinapon na rin ang ilang gamit ng barko. Hindi namin nakita ang araw at ang mga stars sa loob ng ilang araw. Hindi rin tumitigil ang malakas na hangin kaya hindi na kami umasa na makakaligtas kami. Grabe itong story na ito. Si Luke po ang nagsusulat nito. Okay, kasama niya si Paul. Lumipas ang ilang araw na hindi kami kumakain. Tumayo si Paul sa harap ng mga tao at sinabi, dapat nakinig kayo sa akin at hindi tayo umalis sa Crete. Naiwasan sana natin ang ganito kalaking damage at hindi tayo nawalan. Kasi may warning na na dumating kay Paul, no, through the Holy Spirit na ayaw na makinig sa kanya nung kasi syempre bilanggo siya, ayaw makinig sa kanya. Okay? Pero nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Paul, lakasan nyo ang loob nyo. Walang mamamatay sa inyo. Mawawasak lang ang barko. Kagabi kinausap ako ng anghel ng Diyos. Ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at sinasamba ko. Sinabi niya, huwag kang matakot, Paul. Dapat kang humarap sa emperor dahil sa iyo ililigtas ng Diyos ang buhay ng mga kasama mo sa barko. Parang si Joseph, no? Dahil kay Joseph, blines ni Lord yung mga kasama niya sa prison. Okay? So, tapos tapos ito. Kaya mga kasama, lakasan nyo ang loob nyo. Nagtitiwala ako sa Diyos na mangyayari ang sinabi niya sa akin. Pero, sasadsad tayo sa isang island. Nung ika-14 ng gabi, patuloy pa rin kaming tinatangay ng hangin sa Mediterranean Sea. Nung hating gabi napansin ng mga crew ng barko na parang malapit na kami sa lupa. Naghulog sila sa dagat ng tali na may pabigat sa dulo at nalaman nilang 120 feet ang lalim ng tubig. Grabe yung intricate details, no? Tapos ayun na, ito. Okay? So, verse 33. Punta tayo, verse 33. Nung mag-uumaga na, pinakaiusapan ni Paul ang lahat na kumain. 14 days na kayong nag-aalala at hindi kumakain. Kaya please, kumain kayo kahit konti. Kailangan nyo to para lumakas kayo at makaligtas. Walang madidisgrasya sa inyo. Pagkatapos niyang sabihin to, kumuha si Paul ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos sa harap nilang lahat. Tapos hinati niya ang tinapay at kumain. Na-encourage ang lahat, kaya kumuha na rin sila at kumain. Bali 276 na tao kaming lahat sa barko. Nung nakakain na ang lahat, tinapon nila sa dagat ang mga sakay na wheat. Okay? So mga trigo para gumaan ang barko. Verse 41. Okay. Pero sumayad ang unahan ng barko sa buhangin kaya hindi ito makaalis sa lugar. Habang winawasak ng malalaking alon ang likuran ng barko. Sakto doon sa sinabi ni Paul na sasadsad sila sa island. Okay?
pinlano ng mga sundalo na patayin ang lahat ng bilanggo para hindi sila makalangoy papunta sa tabing dagat. Kasi nga naman responsibility nila 'yon, no? Kung pagdating doon wala na yung mga bilanggo na tawag dito na tumakas na, pwedeng kapalit buhay nila doon. Pero gustong iligtas ng Roman officer si Paul. Kaya pinigilan niya ang plano nila. Dahil kay Paul, hindi pinatay yung mga no? Kasi maayos yung relationship ni Paul dun sa head guard. Kaya pinigilan niya ang plano nila, inutos niya sa lahat ng marunong lumangoy na mauna na tumalon at lumangoy papunta sa tabing dagat. At susunod na lang ang iba, kakapit sila sa mga kahoy galing sa mga nawasak na parte ng barko. Sa ganitong paraan, safe kaming lahat na nakarating sa tabing dagat. Ano ang take away dyan? Pansinin niyo yung behavior ni Paul, no? Okay. Kinausap siya ni Lord through an angel. Tapos sinabi niya na wag na sanang tumuloy, pero hindi. So ibig sabihin na in-overrule siya. Okay. Tapos bilanggo siya doon. Tapos ayun na, nangyari na. So sabi ni Paul, I told you so, di ba? So sabi ko sa inyo sana nakinig kayo sa akin eh. Kung iba yan, magmumukmuk na lang yun sa isang gilid. Sana nakinig kayo sa akin, hindi kayo nakinig sa akin, bahala kayo dyan, di ba? Pero hindi, ito, sabi niya, sana nakinig kayo sa akin, pero sige, huwag kayong matakot kasi walang mamamatay sa atin. Okay? Walang mamamatay sa atin. Sabi ni Paul, kinausap ako ni Lord through an angel. Tapos ang sabi, ito ang mangyayari, walang mamamatay sa atin, kaya lang mawawasak yung barko. Tapos, nung hindi kumakain yung mga tao sa sobrang worry, sabi niya, kumain na kayo please. Kumain na kayo. Tapos sabi niya, huwag kayong matakot. Hindi tayo kumain na kayo. Ito bilanggo siya dito, hinuli siya. Dadalhin siya sa lugar na ayaw niya naman sana puntahan kasi nga bilanggo nga siya eh. Okay? Tapos nandun yung mga tao na hindi nakinig sa kanya. Okay? Tapos gusto niya kumain sila. Gusto niya mabuhay sila. Kasama dun sa mga gusto niyang kumain, hindi lang yung mga bilanggo, pati yung mga sundalo na nanghuli sa kanila, okay? Na naggapos sa kanya, na nag-declare sa kanya na prisoner, kasama yun, okay? Kumain na kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Tingnan nyo si Paul, no? Kaya ako naniniwala hanggang ngayon, nagsasalita si Lord. Kasi si Paul, nung panahon ni Paul, may written word na eh. Yung Torah, yung Tanakh, may written word na. Pero nagsasalita pa rin, gumagamit pa rin si Lord ng angels. Kaya yung fivefold ministry, may prophets eh. May prophet pa rin. Naniniwala ako dyan. Okay? So, pero sa Deuteronomy, ang sabi, pag yung prophet nagbigay ng prophecy tapos hindi nangyari, huwag nyo nang pakinggan. Ibig sabihin, wala, ano yan, imbento lang yan. Okay. Ngayon, ano ang basis? Ito ang isa sa sa discerning tool. Okay? Kung talaga may gift of prophecy o talagang kinausap siya ni Lord. Kasi ang daming ganyan eh, no? Ang dali-dali lang sabihin na kinausap ako ni Lord. Di ba? May sinare ako ditong video na sabi niya, Jesus has spoken, has testified about me. The Father and Jesus has testified about me. I hold the key on earth. Anong pinagsasabi mo? Sa kanya daw ang susi. Kung gusto mo daw umunlad sa buhay, siya ang susi. Alam niyo, napansin ko, parang iisa sila ng drift na lagi silang tungkol sa kanila. Ulitin ko na laging tungkol sa kanila. Ano po yung Torah? Yung Torah po ay Hebrew word for the law. Okay? The books of the law. Okay? So the Pentateuch basically yung writings ni Moises. Okay? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Okay? So yan po yung Torah. Okay? Tapos yung Tanakh, ibig sabihin the scriptures. Okay? Yung Torah, the law or the instructions. Okay? Tapos kasi yan, tatlo sa Hebrew literature, sa Hebrew scriptures, sa Hebrew sacred scriptures, sa Hebrew holy books, no, Hebrew Bible, tatlo yan na major partitions. The Torah, the Nevi'im, the Ketuvim. Okay, the law or the instructions, the prophets and the writings. Okay? Pansinin ninyo ito. Yung mga marami nagki-claim na kinausap sila ni Lord. Kinausap ako ni Lord. The Lord came to me in a dream o ganyan. Kinausap ako ni Lord. Ito sabi ni Lord, ganyan. Tingnan nyo si Paul. Tingnan nyo yung demeanor ni Paul. Sinabi niya,
Kinausap siya, pinuntahan siya ng angel the previous night. Okay? Sabi niya, pinuntahan siya ng angel ni Lord. Tapos sino si Lord? Yung Diyos na sinasamba ko na may likha ng langit at lupa. Okay? Now it becomes about God. He glorifies God through that statement. Now he did not make it about him. Hindi niya sinabing, kaya dapat makinig kayo sa akin dahil hawak ko ang susi sa inyong mga buhay. Kung hindi kayo makikinig sa akin, mamamatay kayo. Ako ang pinaka-importanteng tao sa barkong ito. Hindi. Sabi niya, nagsabi sa akin ang si Lord, tapos ito ang through an angel, tapos ito ang sabi, okay? Walang mamamatay dahil sabi niya ililigtas niya ako, kasama kayong lahat, so walang mamamatay, magkakasama tayo, kasama doon yung mga kalaban ni Paul. Okay, so Paul could have just said, kaya kayo umayos kayo, kasi pag hindi kayo umayos mga Roman soldiers kayo, baka unahin ko kayong ipapatay sa mga angels, no? Dahil ako ang may hawak ng susi ng powers ng Power Rangers. Sabi niya, walang mamamatay. Okay? At naniniwala ako na mangyayari yung sinabi sa akin ni Lord. Hindi yung sinabi ko. Okay? May sinabi si Lord, ito daw ang mangyayari. Naniniwala ako sa sinabi ni Lord. Kaya sabi niya, walang mamamatay, maaligtas tayong lahat, pero sasadsad tayo sa island. Naniniwala ako, mangyayari yun. Hindi po si Saul na ay decree and declare na walang mamamatay, maniwala kayo, sabihin lang natin, i-confess natin ng sabay-sabay, walang mamamatay. Hindi. Ang sabi ni Saul, ito kasi sinabi ni Lord, so naniniwala ko ito ang mangyayari. Ngayon, kung hindi ganun ang nangyari, hindi na dapat paniwalaan si Saul. Okay? Ulitin ko kung hindi ganun yung nangyari, hindi siya dapat paniwalaan. Unless, conditional. Halimbawa, yung Nineveh, conditional yun eh. Sabi ni Lord, pag hindi sila nagrepent, gugunawin ko sila. So may condition. Ito walang condition. Sabi ni Lord, ito mangyayari. Ito ang mangyayari. Okay? Ang text po na pinag-uusapan natin ay Acts chapter 27 verse 44. Okay? Actually, yung buong chapter 27, mahaba yun. Yung tungkol sa shipwreck ni Paul. Okay? Brother Rexner. Okay. So, tinan ninyo. Okay, so may dumating sa kanyang revelation, may dumating sa kanyang vision, may dumating sa kanyang message. Ano sabi niya? Message ni Lord to, naniniwala ako na mangyayari ito. Okay. Tapos, sabi niya, kumain kayo. Kumuha siyang tinapay para ma-encourage sila kumain. No? Hindi yung ang paborito nating i-apply, yung wag muna kayong kumain, ako unahin nyo. Pag inunan nyo ako, talagang i-bless kayo ni Lord. Talagang ako muna. Basta ako muna. Si Saul hindi ganun. Sabi niya, si Paul, kumain tayo. So pinakain niya lahat. Okay? So kumain sila lahat. Tapos ito yung matinding takeaway dito sa story na to. Pakinggan nyo Unang-una, si Lord ang nasusunod. Si Lord ang magsasabi kung anong mangyayari. Ang trabaho natin, maniwala. Hindi tayo ang magdidikta kung ano ang mangyayari. Pantheism yun. Na lahat Diyos. Kaya ko rin yung ginagawa ng Diyos. Yung doctrine na ganyan, pantheism yan na lahat mayroong divinity at tayo masusunod at sasabihin lang natin masusunod. Hindi po, sa Christian faith po, hanapin mo yung sinabi ni Lord o pag nagsalita si Lord, you keep your hearing close to Him, tapos maniwala ka sa sinasabi niya kasi pag nagsalita si Lord, mangyayari yun. Pansinin ninyo, Pansinin ninyo. Hindi pleasant yung sinabi ni Paul. Okay? Prophecy ito binigay sa kanya, ito ang mangyayari. Okay? Hindi. Ang sabi niya, walang mamamatay, pero mawawasak yung barko. Sasadsad tayo sa island, mawawasak yung barko. Pero walang mamamatay. Tapos meron pa diyang part na gusto na lang silang iwan ng mga soldiers, nasasakay na lang sila sa lifeboat. No, kunwari nagbababa sila ng angkla, pero sasakay na lang sila sa lifeboat. Sabi ni Paul sa kanila, pag tinuloy niyo yung gagawin niyo, wala kayong pag-asang maligtas. Kasi talagang dudurugin talaga ng alon yung lifeboat. Ang liit ng lifeboat Magka-capsize talaga. Wala silang kakapitan kasi maliit lang yun So,
At least yung barko malaki. Okay, pag winasak yun, malalaki pa rin yung mga timber na pwede mong kapitan. Okay? Nakinig sa kanya. Nakinig sa kanya. So, tapos isipin mo yung concern niya, mga kalaban na to concern pa rin siya na huwag niyong gawin yan kasi hindi kayo maliligtas pag ano. Sa verse 44, nakarating pa rin sila. So yung sabi ng commander, yung mga marunong lumangoy na papuntang shore. Tapos sumunod na lang yung iba. Tapos nakarating sila safely sa dalampasigan. Okay, nakarating sila safely. So walang namatay. Paano? Kumapit sila doon sa mga parts ng nawasak na barko. At doon sila nagpaanod papunta doon. This is in no way a pleasant news, especially to the owners of the ship. No? Sipin nyo, mawawasak yung barko. Sabi ng Diyos, mawawasak yung barko. Sandali, kala ko ba ano ka ng Diyos, prophet ka ng Diyos? Ba't hindi mo sabihin sa Diyos na wag ipawasak yung barko? Ba't hindi mo sabihin sa Diyos na wag ipawasak yung barko? Kaya ako po kinikilabutan pag may nagsasabi ko, Ruther, papray, malakas ka sa Diyos. Walang malakas ko sa Diyos. Si Lord lang ang malakas. Ulitin ko wala akong anong malakas sa Diyos. Kaya Ruther, malakas ka kay Lord. Anong malakas kay Lord? Hindi. Nakikinig lang ako kay Lord kung anong gagawin. Naghintay lang ako instructions. Hindi ko siya pwede utusan. Ano ba? Diba? Magpe-pray lang tayo. No? So, kaya kahit dito may mga nagte-testimony, sinasabi ko talaga grace ni Lord. Hindi ko sinasabi nakita ninyo dahil sa prayer ko, dahil ako si super prayer anointed man, ay tsaka dahil nag-donate kayo sa aking ministry ay talagang tinutugon ng Diyos ang panalangin. Basta ipagpatuloy nyo lang ang inyong pag-donate, mas malaki ang donation, more chances of answered prayer. The more donations you send, the more chances of answered prayers. Paano pag pinag-pray mo namatay, anong gagawin mo? Pag pinag-pray mo namatay, sasabihin mo, hindi naman ako ang dahilan kung ba't namatay yan. Matagal nyo ng sakit yan o kaya hindi naman ako nagde-decide sa buhay. Yun naman pala ba't nung pinag-pray mo gumaling, inaako mo. Parang ikaw si Lord. Hindi mo ikaw si Lord. Ikaw ba nagpagaling? Pero mag-pray tayo. Okay, so sabi ni Paul, ito ang mangyayari. Tapos, walang mamamatay. Sabi ng Diyos, walang mamamatay. Yung Diyos na pinaglilingkuran ko, so lingkod lang ako ng Diyos Hindi ko siya pwede utos-utosan So, sabi niya ganito, yan po yung sa seed, wala naman akong problema dyan. No? Pag may mga nagtuturo ng seed, yung seed time and harvest, sabi ni Paul, he who sows sparingly, reaps sparingly, sows generously, reaps generously. Wala akong problema po dyan. Totoo yan by principle. Totoo yan. Ang problema ko, if you are claiming exclusivity, ibig sabihin, pag sinasabi mo, pag dito ka lang sa akin tumulong, doon lang mamumunga yan kasi ako lang si matabang lupa. Pag doon ka tumulong sa iba, halimbawa may naghihingalo kang kamag-anak at inuna mo yun, o kaya may kapitbahay kang nilipad yung bubong at imbes na ibigay mo dito sa ministry namin, idinagdag mo sa pambubong nila, hindi ka ibibless ni Lord. Kasi wala naman yung anointing, ako meron. Tingnan nyo to si Saul. Alam nyo, Paul could have made a serious case in favor of himself. No? Na okay, paunahin nyo muna akong kumain. Okay? Tapos, yung mga sundalo ganito ililigtas tayo pero pagbaba dito, hindi na ako dapat prisoner wag nyo ko igagapos ulit kayo ginagapos nyo ko ba? Okay, so ganun kung gusto nyo maligtas mga gusto maligtas, yung pagkain ninyo, ako muna paunahin nyo. Kailangan ako yung maraming makakain kasi akong dahilan, hawak ko ang susi sa inyong kaligtasan. Tapos walang mawawasak na barko, akong bahala dyan. Tapos nawasak yung barko, ay hindi nyo pa kasi season. Baka hindi nyo ako kasi kaya nawasak yung barko, kasalanan nyo kaya nawasak yung barko. Dapat hindi yan mawawasak, kinunpes ko na yan kasi kaya lang kasalanan nyo, yung maniwala. Si Paul, ito dumanas nito. Tapos ngayon yung mga popular teachings ngayon, pag meron kang kapatiran na dumadaan sa pagsubok, lagi nilang sasabihin, ayan kasi, hindi na kasi malakas magbigay yan. Dati kasi malakas magbigay yan Tingnan mo, walang problema. Ngayon, hindi na siya gaano nagbibigay sa akin. Sa iba yata nagbigay. Kaya ayan, tingnan mo, may problema. Kasi hawak ko ang susi sa magandang buhay, sa kabuhayan showcase. Si Paul ito si Paul. Okay? So, wasak yung barko. Kasama siya dun sa nawasak na barko. Ano pang meron dito? Ito sobrang amazing dito Akala ko ba hindi tayo iiwan ni Lord? Bakit nawasak yung barko? Akala ko hindi tayo iiwan ni Lord. Bakit ganun? Bakit nawasak yung barko?
Ba't tinamaan ng bagyo? Akala ko ba storm-proof? Ba't tinamaan yung bagyo? Tinamaan ng bagyo, nawasak pa. Basahin ko ulit Verse 44. At susunod na lang ang iba, kakapit sila sa mga kahoy galing sa mga nawasak na parte ng barko. Kakapit sila sa mga kahoy galing sa nawasak na parte ng barko. Sa ganitong paraan, safe kaming lahat na nakarating sa tabing dagat. Meron dating book, no? Bata pa ako nito yung music pastor namin. Meron siyang binabasang book tungkol sa encounters with angels. Okay? I don't know how true, but I was listening to him. Hindi ko makalimutan kasi I was thinking. Tapos it makes sense Etong, etong Christian na to, nakalimutan ang pangalan ng book Basta Angelic Encounters yung libro. So, meron siyang merong angel na kumausap sa kanya, tapos tinanong niya yung angel, sabi niya, were you in the did you have participation in Bible stories? Meron ka ba nung participation? Alam mo sabi ng angel, yung shipwreck. Ano pag-isipan niya mabuti Sabi, hindi ko hindi naman to nakasulat sa scriptures, testimony to na nakausap niya yung angel, tapos ano namang mahihita niya doon, parang ano namang pakinabang niya doon kung inventohin niya yung story na yun. Pero ito sabi niya, anong participation mo sa Bible stories? Anong may event ba doon na nandun ka? Sabi ng angel sa kanya, yung shipwreck ni Paul. Yung shipwreck ni Paul, kasama daw siya sa sumira nung barko ni Paul. Kasi daw, kung hindi daw nila sisirain yung barko, lulubog yun ng buo. Pag lumubog yun ng buo, walang kakapitan papunta sa shore. Yung 276 na sakay ng barko. Mamamatay sila. Kaya kailangan nilang wasakin para ma-break down into smaller parts, para ma-distribute, para lahat sila may kapitan. Di naman tig-iisa, pero merong manageable na size na makakapitan, na lulutang, hindi lulubog. Kasi kung yung buong barko hindi nasira, lulubog yun. Patay silang lahat. Kaya kailangan sirain. Nakakapangilabot iniisip. Isipin mo kung ikaw ba yun? Maimbento mo ba yun? Maimbento mo yung ganung storya? Nangyayari ito hanggang ngayon Nakadepende ka sa isang magandang plano, tinignan mo, ang ganda-ganda na sa future mo, ito ang gagawin ko, ito family, ito ito business, ito lahat, ito ang career. Tapos winasak sa harapan mo yung malaking structure na doon ka nakasakay at doon ka nakadepende. Winasak. Tapos di mo maintindihan. Nagtatanong ka kay Lord, bakit ganun? Ang tagal kong tinayo nitong career na to, bakit nag-pandemic? Wala na. Yung ministry, ang tagal kong pinaghirapan, tapos na-split. Ilang church split na. Doon lang sa home church ko, nakadalawang split na doon from childhood. Nakita ko talaga yung nangyari kung paano. Tuwing may mangyayaring ganun, wasak na wasak ka, hindi mo alam kung saan ka sasama o magtatanong ka lang kay Lord. Pag nagtanong ka kay Lord, tapos yung decision na binigay sa'yo ni Lord, hindi popular. Biro mo doon ka sasama dito ka, sabi ni Lord, hindi, maiwan ka. Gusto ko sumama doon, yung umalis, mas favorite ko yun kaysa dito. Hindi, wag ka aalis, dito ka lang. Kahit magbukas ka ng Bible, impression sa'yo, pag-usapan niyo family, kahit buksan mo sa Bible, ang lalabas na Alam niyo yung huling nag-split yung home church ko, matagal na, many years ago. Pagbukas mo ng Bible, alam niyo sabi ni Lord, akilabat sabi ni Lord, kung pupunta kayo ng Ehipto dahil iniisip niyo walang taggutom doon, nagkakamali kayo. Pero kung aalis ka, iwanan mo tong church na to kasi iniisip mo doon sa pupuntahan mo walang problema. You are in for a rude awakening, for a blatant re-education. Na lahat ng church may problema. Kung hindi sinira yung yung barko, yung ship, wala silang mga timbers na kakapitan. Mamamatay sila. Kaya akala mo iniwan ka na ni Lord. Kaya akala mo yung provision ni Lord na wala. Pero sa totoo, yung provision ni Lord nag-adapt lang. Nasa ibang form na siya. Ayaw mo lang tanggapin. Ayaw mo lang kasi hindi komportable. Kasi gusto mo ikaw yung masusunod. Gusto mo yung sinabi mo kay Lord, yun ang gagawin ni Lord. Hindi ganun si Lord Si Lord kung ano yung sinabi niya, yun ang mangyayari.
I will see to it that my word will come to pass. Yun ang sinasabi ni Lord. Hindi your word, my word. Si Lord, the word of the Lord shall not return void. Pag nagsalita si Lord, batas ang salita ng Diyos kahit anong gawin mong tumbling dyan. No, kung talagang Christian ka at nagsasubmit ka kay Lord, hahanapin mo kung ano yung sinabi niya tapos susundin mo. Maniniwala ka doon, sabi ni Paul, naniniwala ako na mangyayari ito. And kahit basahin niyo pa ulit-ulit, Paul said it like he had nothing to do with it. Na sinabi ni Paul yun, ibinalita niya yun, na para bang wala siyang say doon. Because that is the reality. You don't have a say in the process. Wala. Ang gagawin mo, magpa-participate. And this is when it becomes crucial to teachers like us, to Bible, yung mga nagmi-minister, mga nagpi-preach, mga church leaders, lalo na pag malaking-malaki na yung ministry. Kasi, dumarating sa point na akala mo may say ka na. Akala natin kailangan kang konsultahin ni Lord kung anong tingin mo, Ruther, ano bang magandang gawin? Kasi pinag-iisipan ko yan total matalino ka, baka pwede mo kong payuhan. Kasi marami kang followers Nung nag-umpisa yung Bible Ninja, 15k lang tayo dito, 92k na po tayo. Abot 100k, baka mamaya umabot pa tayong 1 million, God willing. Sa tingin ninyo, pag 1 million na tayo, bababa na yung sasabihin ng Holy Spirit, Ruther, 1 million na yung followers. Baka pwede mo kaming payuhan. Wala kang say. Wala ho tayong say. Wala ho tayong say doon. Ang role natin, mag-participate. Ang role natin is to seek God's will and to submit and participate. Yun ang role natin. Having said that, you can be honest with the Lord. Kung nasasaktan ka sa mangyayari, edi sabihin mo sa Kanya. Pero at the end of the day, si Lord pa rin. Si Lord pa rin yung masusunod. Wala tayong say dun. Hahanapin mo yung sasabihin ni Lord. Kaya kakaroon tayo ng delusion no? Kakaroon tayo ng delusion na na kailangan ni Lord ng approval natin. Gusto lang ni Lord ng magagamit. Sabihin, tinan nyo, ang tawag kay Lord, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Pero God doesn't need Abraham to be God. God is God whether Abraham exists or not. Pero in His grace and mercy, He has chosen to be identified with Abraham. Na pag tinawag siya God of Abraham, isipin niyo yun, kailangan ba ng Diyos nun? Hindi, gusto lang niya. Gusto lang niya. Para may i-reward siya sa tao. Sabi ni Saul, ito ang sabi ng Diyos, yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Hindi ito sabi ng Diyos, yung Diyos na nakikinig sa akin kasi importante ako Don't we ever for 1 second think na kailangan tayo sa conference room ng Trinity para sabihin sa Lord, Lord, parang mas maganda yung iniisip ko. Ang iniisip ko kasi, itong pandemic na to, dapat to, 1 month lang tapos na. Akong bahala, Lord, i-confess ko. 1 year na, may pandemic pa rin. What does that make of us? Kung ako confess dito, sinasabi ko 1 week, 2 weeks tapos na yung pandemic, in Jesus name, hallelujah, at ako ay si super anointed pastor. Tapos 1 taon na, may pandemic pa rin. What does that make of me? Hindi ba symptom yan ng false prophet, di ba? Ba't hindi tayo nag-iingat kung ano pinagsasabi natin? Kalma lang kasi. Hindi naman, hanapin natin kung ano yung plano ng Diyos, doon tayo susunod lang, mag-participate lang tayo. Sabi ni Paul, mawawasak yung sasadsad yung barko, mawawasak. Pero sabi ni Lord, makaka-survive tayo, walang mamamatay. Nirelay lang niya yung sinabi ng Diyos, wala siyang say doon. Wala siyang sinabing, so mangyayari yan, basta manalig kayo sa akin. O offering muna. Offering muna kasi yung importante yung sinabi ko So, okay, pag yung hindi mag-offering, hindi maliligtas. Nakinig lang sila sa nakinig. Ano yun? Nakinig sila sa nakinig. Nakinig si Paul kay Lord. Nakinig sila kay Paul. Sabi ni Paul, makinig sila kay Lord. Yung sinasabi ko, hindi akin to. Naniniwala ako na mangyayari to. Ito sabi ni Lord. Sundin lang natin. Napakalayo, di ba? Napakalayo dun sa mga nagsasabi na nakipag-usap sa akin ng Diyos. Ako na ang appointed son. Di ba? Ang layo naman. Di ba? Sasabihin, nakipag-usap sa kanya, puro tungkol sa kanya. Nakipag-usap sa akin ng Diyos, kailangan ko ng pangatlong private jet.
Ay pag-usap sa akin ng Diyos, magkakaroon daw ako ng brand new sports car. Nandito ako magbibigay. Amen. Hallelujah. Baka ikaw na yon, brother. Kinakausap ka ni Lord. Again, pag binigyan tayo ng message ni Lord, hindi yun tungkol sa atin. I-relay lang natin. Because we don't have a say in the matter. All we can do, all we should do as believers and as servants of the Most High is to find His will, listen to His word, and relay, and submit, and participate. Yun ang gagawin natin. Hindi natin word yun. Word po ni Lord yun. Pangalawa, huwag kang magalit kay Lord pag nawasak yung barko. Kasi hindi mo naman alam eh. Hindi mo alam na kaya pala niya winasak yung barko para hindi kayo mamatay lahat. Para makarating kayo sa pangpang. Kasi kung yung barko lang, hindi aabot yun sa beach. Lulubog yun. Tapos lahat mamamatay. Kaya kailangan sirain. Hindi natin kita ang future. Hindi natin kita. Ang kita lang natin ito. Ako nga, ang kita ko lang ito. Nung nakasara yung pinto, hindi ko nakita kung ano yung nasa labas. Sira lang yung bintana, di mo na alam kung ano nasa labas eh. Si Lord kita niya lahat. Pwede tayo masaktan pag may pinagdadaanan tayo. Pwede. Pero wag niyong isiping pinabayaan na kayo ni Lord. Kasi mas marunong po si Lord sa atin. Kaya sabi ni Paul, in everything give thanks. In everything give thanks. Hindi mo kailangang i-remind yan sa tao na sa lahat ng bagay magpasalamat ka. Kung lahat naman ng bagay talaga kapasapasalamat. Hindi mo kailangang i-remind yun ng i-remind. Kung yung pasalamat ka sa lahat ng bagay, kahit anong sitwasyon pasalamat ka. Hindi mo naman kailangan sabihin yun kung lahat naman ng sitwasyon kapasapasalamat eh. Kung hindi ka daratnan ng sitwasyon na magdadalawang isip pa, ipagpapasalamat ko ba to? Parang hindi naman. Pero sabi ni Paul, magpasalamat. Kasi nga, mas alam ng Diyos kaysa sa atin. Ulitin ko, mas alam ng Diyos kaysa sa atin. Hindi ka pinapabayaan ni Lord. Hindi nawala si Lord. Hindi po nawala yung provision ni Lord. Nag-iba lang ng itsura. May mga sitwasyon na darating sa buhay mo na akala mo na wala na yung guidance ni Lord, nawala yung provision ni Lord. Pero hindi, nag-iba lang ng itsura. Nung nagkasala ka, nagalit yung mga leader mo, dinidisiplin ka, akala mo pinabayaan ka. Hindi, nag-iba lang ng itsura. Nandun pa rin si Lord. Bumagsak ka, may nagbabangon sa'yo, akala mo pinabayaan ka ni Lord. Hindi, nag-iba ng itsura. Ngayon, pandemic. Biglang may mga home business, nawala yung karir mo. Yung Ana Specials, ang titindi niyo po niya mga tao na yan. Si Ate Ana teacher sa international school. Tapos si Kuya Chris may malaking business. Nawala lahat yun. Kasi nagsara yung mga hotel, doon sila nagsusupply. Nagsara yung Shangri-La Makati. Isipin mo Shangri-La Makati nagsara. O ngayon, Ana Special sila, pizza. O akala mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi, nag-iba ng itsura. Nag-iba lang ng itsura yung provision ni Lord. Eto, kung walang pandemic, walang Bible Ninja eh. Wala akong time para sa Bible Ninja. Walang pandemic. Saka wala rin akong reason kasi wala naman akong hindi ko naman kailangan gisingin yung mga tao sa pinapakinggan ko. Ayaw nga mag-social media ng mga Christians, sa demonyo daw eh. Sa social media kami, kaya puro comedy na lang kami kasi pag puro Christian content, sasabihin nila, bakit ka dyan nakikinig sa social media, preacher sa social media, hindi naman yan totoong preaching. Ang totoong preaching yun nasa pulpito sa church. Yung Facebook, hindi naman yan totoo. O diba? Ilan na ba sa inyo nakarinig ng ganyan na contestations dito na lagi na lang kinukontra? Bakit daw ginagamit sa ministry yung Facebook sa demonyo daw yung Facebook? Minsan talaga para makatawid tayo, mag-iiba ng itsura eh. Kasi pag hindi, mamatay tayo lahat. Mamamatay tayong lahat. Buti na lang, mas alam ni Lord. Huwag kang magtampo kay Lord. Kung yung barko mo, tabla na lang ngayon. Kasi ang purpose naman, hindi pagandahan ng barko. Ang purpose, makarating ka dun sa dalampasigan. Makatawid ka ng ligtas. At nakita ni Lord na mas kailangan mo ng tabla kaysa ng barko. Tipin mo to. 2,000 years na yung story na yun, significant pa rin hanggang ngayon. Grabe. Isipin nyo, kung gusto lang nilang mangloko ng mga tao, ba't kasama yan sa storya? Kung gusto lang nila ipakita sa tao na gusto mo maging Christian, kailangan dumami mga Christian, masusunod lahat ng gusto mo. Yan. Sasarap ang buhay. Ba't sinulat yan? Biro mo yung author ng 2/3 ng New Testament na shipwreck. Pinayagan ng Diyos na mawasak yung barko. Kaya huwag nyo, pwede masaktan pero huwag kayong magtampo sa Diyos.
Huwag niyo sisihin si Lord, mas marunong si Lord kaysa sa atin. Meron kang mga inaasahan na stable, na wala. Hindi naman nawala yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, nag-iba lang ng itsura. Andiyan pa rin si Lord para sa'yo. Hindi nawala yung provision ni Lord sa'yo. I promise you, nag-iba lang ng itsura. Yung barko naging tabla para maitawid ka dun sa laot, para makapunta ka ng dalampasigan. Lord, maraming salamat po. Salamat po kasi mas marunong ka sa amin. Maraming salamat po. Mas marunong ka sa amin. Salamat po, Panginoon. Sinasamahan mo kami kahit minsan hindi namin halata. Kahit minsan akala namin iniwan mo na kami. Yung pala andun ka pa rin, nag-iba lang na itsura. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for teaching us, Lord God, to trust you day after day after day after day. Just to trust you, Lord God. Not to trust our own strength, our own talents, Lord. Kasi talaga, ang dami ng sitwasyon ngayon, pandemic na ito, Panginoon, na-realize namin may mga sitwasyon na walang silbi yung galing namin. Ang natitira na lang sa amin, ikaw. And you are enough, Lord. You are enough. You are more than enough. Thank you. Thank you. For whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire but you. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And we have you, Lord God. We are complete. You are enough. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat po. Itinawid mo kami, Panginoon. Kahit na yung marami sa amin, yung inaasahan namin, nawasak na. Pero salamat, Lord God, kasi nag-iba lang pala na itsura. Hindi mo pala kami iniwan. Nandito ka pa rin. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, our light in the darkness, our salvation, the timber that we hold on to reach the shore. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.